kaisipan patungkol sa salita ng Diyos. Amen ba? Amen. So, pag narinig na yung Psalms doctrine, naku, boring yan. Ayaw nang makinig, no? Kung hindi tayo tuturuan ng salita ng Diyos, magkakaroon tayo ng problema, mga kapatid. Kung hindi ka rooted, yan, tinuro ni Pastor yan, kung hindi ka rooted sa salita ng Diyos, madali kang madadaya ng kalaban. Kahit tayo ay pinili ng Panginoon, sabi nga, gagayain niya ang mga pinili ng Diyos. Amen. Sabi ni Peter, mag-grow kayo sa knowledge. Amen. Sabi ni Peter yan. Ano ba ang purpose ng teaching? So, teaching shows you to the right path. Kung hindi ka tuturuan, paano mo malalaman ang tamang daan? Amen. No, nakita natin yan na doon sa Proverbs 3, 5-6, nakita natin, no, na magtiwala lang daw tayo sa Panginoon at ituturo niya ang tamang landas natin. Amen? No? Kaya, mga kapatid, kung hindi ka tuturuan, talagang wala pong mangyayari sa atin. Di ba? Kung ang isang mananampalataya ay nire-reject ninyo ang teaching, amen, kinatatamaran ang pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi mo malalaman ang buong katotohanan. Amen. Pag nag-aaral ka, di ba, pag nagbabasa tayo ng Biblia, nakikita natin na meron tayong natututunan sa pagbabasa at sinasaliksik natin ang mga meaning ng ating pinag-aaralan. Ano po? Sabi ng Panginoon sa John 8:32, that truth will set you free. Amen. Di ba? Ibig sabihin, ang katotohanan ang magpapalaya sa'yo. Sino ba yung truth? Sino yun? Jesus. Sabi ni Jesus, I am no? the way, the truth. I am the truth. Amen. Pag sinasabing truth, ibig sabihin si Jesus yun. Amen. Sabi niya sa John 14:6, I am the truth. Amen. I am the way. I am the life. Tama ba? Amen. So, ang magpapalaya sa atin ay si Jesus dahil siya ang katotohanan. So, balik tayo sa teaching, mga kapatid. Ang teaching ay nagpapakita sa atin ng tamang daan. Amen. Kung gusto malaman ang katotohanan, kailangan mo malaman at saliksikin ang salita ng Diyos. Amen. Tandaan ninyo, ang ating kaaway, alam niya ang scripture. Di ba? Nang nakaharap niya ang ating si Satanas, no? 40 days and 40 nights, nakita niyo naman, sabi niya, pag tumalo ka dyan, di ba, sasaluhin ka ng anghel? Amen. Ibig sabihin, kaya tayong gayain ng kalaban sapagkat alam niya ang salita ng Diyos. Nanginginig pa nga siya. Amen, no? Hallelujah. Sabi ito, kailangang unawain natin ang salita ng Diyos. Sumapalad tayo mga tao, no? Bakit? Kasi sabi ni James sa chapter 1, basahin at salitsikin ang salita ng Diyos. Huwag na huwag natin tatatamaran ang salita ng Diyos. Sino ang hindi tinatamad sa salita ng Diyos? Kasi pag nasa bahay tayo, mas marami pang oras natin sa multimedia. Hindi natin napapansin na aagaw ng kalaban ng oras natin. Tama ba? Pero pagdating sa salita ng Diyos, sinasantabi muna natin. Amen. No? Sinasantabi lang. Sabi po dito sa next slide. Sa pa. Ayan. Sabi diyan sa Acts 2:42, they devoted themselves to the apostle and
teaching. Sino yung day na sinasabi dyan? Yan po yung Tayo, mga church. 3,000 new convert. Anong ginawa nila? Dahil sa spirit sila, no? Sabi dito, sila, nang narinig nila yung good news of salvation, nag-submit ka agad sila. Hindi tulad ngayon, ang dami nating tawag yan. Maraming dinadivert ang kalaban sa atin ngayon. Amen. Di katulad noon, kundi pa lang ang mga vision nun eh. Ngayon, ang dami na. So, mahirap. Kaya nga, nahirapan tayong magayo. Dahil natanim doon sa mga tao yung sanlibutan. Amen. No, ang hirap pa naman tanggalin yan. Mga kapatid, no? Kaya sabi dito mga kapatid, ang natanggap nila ang Holy Spirit, amen? Pero hindi doon natapos. Nang matanggap nila yung Holy Spirit, pagdating ng verse 42, mga kapatid, ito, ang taong ito ay nandoon sa kanilang commitment. No? Nagkaroon sila ng commitment. Amen. Kaya pag na-receive mo yung Holy Spirit, dapat ka na eh. Na-transform ka na. No? Tapos nawala ka na sa pagka-caterpillar, nandoon ka na sa butterfly. Dapat gano'n na, no? Kaya ang sabi dito, mga kapatid, hallelujah, wag na wag nating katatamaran ang salita ng Diyos. Hindi kailangan na basahin lang ang salita ng Diyos. Kailangan ito saliksikin. Amen. Ang salita ng Diyos. Kaya ini-encourage ko kayo, mga kapatid, no? Kung gusto nyo lumago, yan ang dikitan nyo, yung Bible. Kasi, yung Bible, ang salita ng Diyos. Amen. Kaya, malaking tulong sa mga tao o sa sumasampalataya sa Panginoon ang Bible. Dito, hindi naman nagkulang ang ating pastor. Nakita nyo, pinag-aralan natin ilang buwan ba yung search for truth. From Revelation to from Genesis to Revelation. Nakita natin na nag-grow ba tayo? Amen. Siguro next natin sa teaching, magkaroon tayo ng spiritual notebook. Maganda yung spiritual notebook na bawa, pinag-aralan ulit yung search for truth. Dahil meron kang spiritual notebook, hindi mo lalakdawan. Ibig sabihin, hindi ka a-absent. Para mabuo mo yung spiritual book mo. Amen. No? Kaya lang, talagang sabi nga ni Sister Faith, pag ministry na pinag-usapan, maraming nakahambalan. Amen. Pero, isa lang ang sabi ng Diyos, focus ka lang sa akin. Focus ka lang sa akin. Secondary lang ng mga yan. Amen? Amen ba? Amen. Dapat intentional ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Intentional, ibig sabihin, yun ang importante sa'yo. Ibig sabihin, habang nag-aaral sa salita ng Diyos, amen, wahin mo, seryosohin mo. Kasi, naandoon. Sabi nga doon sa Joshua 1:8, di ba? Sabi doon, bulay-bulayan mo ang salita ng Panginoon. Hallelujah! Para tumanda. Kaya pala, totoo pala yung sa Bible, no? Na kapag ikaw ay nag-aral ng salita ng Diyos, amen, hahaba raw yung buhay mo at gaganda ang buhay mo. Amen, no? Kaya, yun lang, yung iba, sa prayer na lang, mga kapatid. Ilang beses kayo nananalangin sa isang araw? Wala? Many Hindi times. nananalangin. Amen. Alam niyo ba, na yung iba, 3 beses manalangin.
pagkagising, mananalangin. Pag sa tanghali, mananalangin. Pag natulog, nananalangin. 3 beses. Doon sa Saudi, 5 beses yung manalangin yung mga Arabo. Palagi Kahit anong nagugas ginagawa, yun, ha? pwede naman Sabi ko, manalangin. di ba napapas mo itong mga to? Tuwing mananalangin sila, ang tawag doon, salam. Salam alaikum. No? Yun yung kanilang tawag. Tutunog yung kanilang trompa. Trompa ang tawag doon. Sila 5 beses. Mula madaling araw, sunod-sunod yung hihinto talaga ng trabaho ang lahat. Kapag ikaw ay may ginagawa at nagsasala sila, huli ka. Amen. Mahigpit, no? Kasi ginagalang nila yung panalangin. Amen. Kaya mabuti yung nararamdaman natin sa ating sarili kung importante ba ang Bible sa atin. Amen. Kasi yun lang ang yung Bible lang ang pag hinawakan mo, nandun ang lahat ang sagot sa ating mga problema. Amen. Di ba? Kapag meron kang sariling initiative sa pag-aaral ng salita ng Diyos, tutulungan ka ng Holy Ghost. Kasi kung nakita ka ng Holy Ghost na kahit na pagod na pagod ka, hindi mo nalilimutan ang mag-pray. Amen. Kaya nandun yung Holy Ghost para ikaw ay tulungan. Bakit? Because God will give you wisdom, knowledge, and understanding. Hindi yan mawawala. Kasi yun ang nature ng Panginoon. Amen. No? Kapag willing kang matuto, nothing to hard pagdating sa pagtulong Ikaw, ng umayos ka. Kaya kahit pag meron kang hindi naiintindihan sa binabasa mo, ask the Holy Ghost. Amen. Lahat ba tayo dito may Holy Ghost na? Kasi importante po yun na meron tayo nun. Amen. Number 2. Number 2. Rebuking. Diba? Yan ang number 2. Shows you where you have wandered from the path. Diba nagdadapa tayo kung minsan mga kapatid? Amen. Diba? Tayo nagkakamali. Amen. Ibig sabihin, yung rebuking, ginagamit po yan ng mga spiritual leader. Sino ba ang mga spiritual leader dito? Sino ang mga leader dito? Ang mga leader, kalimitan, kapag nakita niya yung hawak niya, amen, na mali ang ginagawa, di ba nire-rebuke? Pero kapag yung nire-rebuke ay pumapalag, anong tawag daw? Nagre-rebelde. Amen, no? Nagre-rebelde. Amen. Saan tayo nagkakamali? Kasi lahat tayo may blind spot. No one is perfect eh. Lahat tayo nagkakamali. At kami mga pastor, nagkakamali kami. Kaya kung nireview kami na mas mataas sa amin, alam mo mali ka, accept it. Di ba? Dapat marunong tayo magrespeto doon sa mga nagre-review sa atin. So, tulad nito, kasi hindi naman tayo perfect talaga, kailangan isipin natin kung tama yung ginagawa natin. Di ba? Kaya binibigyan tayo ng free will ni Lord eh. Kaya lang, nung binigyan tayo ng free will, ang pinipili ng tao, yung mali. Amen. So, na-adapt natin ang mga principle o prinsipyo ng mundong ito. Iba't ibang uri. Amen. Merong evil principle, worldly principle, at godly principle. Example, ganito ang prinsipyo ng iba. Kapag ginagawan mo ng mabuti, gagawin din niya sa iyo mabuti.
Kaya ang tawag doon, worldly. Worldly raw yun. Kapag ginawan mo ako ng masama, ay gagawan din kita ng masama. At sasabihin ko pa, kung masama ka, mas masama ako. That is worldly principle. Amen. Naramang ganito, nagdidepende, hallelujah, kung anong klase tao ang kaharap mo. Amen. Tama ba? So ito, mga kapatid, ang evil principle ay ganito. Ginawan mo ng mabuti, then ang ibinalik sa'yo ay masama. That evil principle. Eh paano naman, Pastor, ang godly principle? Anong ibig sabihin ito? Amen. Ginawan ka ng masama, pero ang binalik mo ay mabuti. That is godly principle. Na kung saan dapat tayong mga Kristiyano, yan ang ating gagawin. Amen ba? So saan tayo dyan sa tatlong yan? Sa evil ba? Sa worldly ba? O sa godly? Kasi ganito nangyayari, mga kapatid. Kapag nasaktan tayo, gusto natin saktan din yung taong nakasakit sa atin. That is the worldly principle. So, kaya mag-ingat tayo kung ang sabi kasi ng Diyos, no? Love your enemy, love your neighbor, pero iba po yung nangyayari sa atin. Even na Kristiyano na tayo, amen, nagkakamali pa rin tayo, mga kapatid. Ano po yung lumalabas sa ating pag-uugali, mga kapatid? Nagigising yung old nature natin. Di ba? Nagugulat na lang tayo pag nasabi na natin, bakit ko nasabi yun? Kasi yung old nature, sinanggi ka. Amen. No? Kaya sabi, paano kaya hindi nagagalaw yung old nature sa isang tao? Bakit hindi pa tinanggal ng Panginoon nyo sa katawan natin nang tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan? Bakit? Bakit kaya? Sana pinatawad tayo ng Diyos, tinanggal na yung old nature para yung new nature na lang ang ating ginagawa. Di ba? Kasi sabi niya nalibing na ang iyong mga kasalanan. Nahuhukay rin pala Di ba? Umabalik nahuhukay pa rin. Amen. Kaya ang tao, pag sinabing nire-rebuke siya, nakita mo, nagtatampo. Tatampo siya. Bakit? Yung old nature, yung naninibabaw. Kaya sa church, marami niyan. No? Nasabihan lang, hindi ka lang nakamayan. Naku, ayaw ka na dyan. Right, come on. Praise God. Anong ganon? Ayaw ka na dyan. Wala nga. Nasira na yung relationship ng brother and brother, sister and sister. Kasi, yung ating iniisip lagi na tayo ang tama. Tama mali? Tama. Yun lagi yung iniisip ng isang tao. Pero, sabi ng Diyos, kung ikaw ay magiging wrong path, ano man ang mangyari, kahit na alam mong ikaw ang tama at nagpakumbaba ka, itataas ka ni Lord. Amen. Ang gusto lang ni Lord, unawain natin kung sino kausap natin, mga kapatid. Amen ba? Amen. Kaya mga spiritual leader, mahirap yan. Mahirap na trabaho. Kasi, one na-touch mo ang ego ng isang membro mo. Ayaw mo man, pero guilty ka. Guilty ka na kahit wala pang kasalanan, yan isang membro mo. Kasi, ang sabi ng Panginoon, okay lang kung baby pa yan sa pagiging Christian. Pero kapag ikaw ay isang ng 5 years na Kristiyano,
tapos nadampuhin ka pa rin, tapos rebelde ka pa rin, ang tawag dyan, bonjing Christian. Kilala niyo si Juan, yung artista, si Bonjing, yung basketball player sa Bulaga. Si Alvin. yun na nga, si Bonjing. Amen. Alam nyo, kapag ang isang tao, isang Kristiyano, ay umaasta na parang bata, ang tawag doon, Kristiyano, Bonjing ka. Ibig sabihin, alam mo yung itsura ni Bonjing, di ba? Parang bata o gano'n. Tingnan niyo yung bata, na bawat bagong silang pa lang. Kapag wala siyang ngipin, ilalit lang ang nakikita. Ang cute eh. Pero kapag ang matanda na, ang walang ngipin, hindi na cute. Ang ibig sabihin niya, mga kapatid, kapag matured ka na, amen, nakakahiyang i-review ka. Diba? Matured ka na. Papareview ka ba? Dito sa church, importante yung respect. Pero kung hindi ka pa rin respeto, pangit namang itolerate. Diba? Sabi ni Lord, kung mali yung ito-tolerate, sabihin mo yung totoo. Amen. Kasi sinabi ni Lord kanina, yung katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Amen? Kaya dapat ganun tayo. Anong tawag doon? Right attitude. Dapat meron tayo. Kaya sabi na, rebuking show you where your wander from the path. Pinapakita mo sa kanya, eto, nagkamali ako. Eto, malayo ako sa inyo. Kasi ito ang nagrebelde, paano hindi ka malalayo? Amen. Diba natatandaan niyo, sabi ni Pastor? Pag umalis ka, sige, umalis ka. Tama po eh. Ang sabi, nakakabigat sa isang iglesia na kapag may tao na nagre-rebelde sa pastor, kawawa yung pastor. Kawawa. Hindi siya mapalagay kung anong gagawin niya. Kaya nga gusto na namin isoli ang lisensya namin. Diba? Pero, pinipigilin kami ng Diyos. Tas niyo yan, ibabalik niyo yung lisensya niyo. Amen. Alam niyo, masarap ang pagiging pastor. Nako, alam niyo lang. Alam niyo lang. Masakit, no? Sabi na, kung wala ang turo ng Bible, no? Wala. Hindi pwedeng pasensya. Sabi sa chapter 5 ng Galatia, kailangan pag nagre-review ka, ito yung dala-dala mo. Love, gentleness, humility. Yan ang dala mo. Para yung sisitahin mo, amen, andun yung right spirit ng magre-review. Amen? Kapag wala ito, magiging critical ka, mga kapatid. Hallelujah. Magiging judgmental ka. Magiging self-righteous ka. Kaya, delikado. Amen. Kasi ayaw nating maka-hurt ng ating mga kapatid. Tama? Pero anong magagawa ko? Kung ako'y nag-pre-preach dito to comfort you, magiging pa lang tayo, plastikan lang tayo dito. Tama? Kaya mahalaga na tinatamaan ka ng salita ng Diyos para makapagbago ka. Tama? Sabi dito, ang pagre-review, dapat tama ang puso mo. Mga spiritual leader, dapat tama ang puso, hindi yung sisigawan mo. Di ba? Hindi tama ang puso. Isa, nagagalit ka. Kapag spiritual leader ka, dapat yung humility meron.
Yes, right. Di ba? Dapat meron yun. Sabi, ang spiritual leader, huwag ninyo silang tingnan na isang kaaway. Mga church, kapag leader yan, huwag natin tingnan na isang kaaway. Kaya yan binigyan ng task, mga kapatid, ng Panginoon. Kasi pinipili ng Panginoon kung sino ang suitable doon sa position na yun. Tama? Kaya, yung tao, hindi naman may iwasan na kapag ang tao ay nanggaling sa mataas, mahirap bumaba. Pero yung mababa, napunta sa itaas, kayang bumaba. Tama? Amen. Kaya dapat, kung meron kang attitude na laging tama, tanggalin mo yun. Dahil walang perfect. Tanggalin natin yun. Amen? Anong gusto nyo? I-review kayo ng talikuran o harapan? Kasi pag talikuran, maraming sasabihin mo. Pero kapag nakaharap, ang i-review mo, mas maganda yun. Bakit? Sabi sa Bible, open rebuke is better than secret love. Hallelujah. Kaya mabuti, magsabi ka na lang ng tapat. Huwag mo nang, wala nang paligoy-ligoy. Nakikita na ang sinasaway mo ay nagpapasakop sa iyo. Kasi sasabihin niya, di ba? Nirebuke mo siya. Ang sasabihin niya, buti na lang, nire-rebuke ako ng leader natin. Alam ko, mahal niya ako, kaya niya ginagawa yun. Kasi parang tatay yan, saka nanay eh. Kapag hindi ka pinapagalitan ng nanay mo at tatay mo, magtaka ka na. Mas maganda yung sinisita ka ng tatay at nanay mo dahil mahal ka nila. Amen? Ano sabi sa Proverbs 9:8? Do not rebuke mockers, or they will hate you. Magagalit sila. Amen. Di ba? Sabi dyan, do not rebuke, they will hate you. Pero i-rebuke mo yung wise. Sabi, they will love you. Di ba? Kaya dito, kapag ni-rebuke mo, napagsabihan ko ng leader mo, ang isipin mo agad, hindi ka niya sinisita dahil pinag-iinitan ka niya. Huwag. Kasi, makikita rin ng leader sa kanyang sarili, no? Kung tama siya o mali. Yes, right. Palakpakan po natin ang ating. So, ang words hindi nagagalit, kundi minamahal kayo. Amen. No? Kaya pag matalino ng isang tao na hindi nagmamalaki, bait niya, pwede nang pakasalan. Amen. No? Sa teaching, pinapakita ang right path. Sa rebuking, pinapakita kung saan ka nadapa. Amen. Na nagwa-wonder dahil meron kang blind spot. Lahat tayo, walang nakalibre dyan. Lahat tayo may blind spot. Amen. No? So, number 3, correcting. Yan. Shows you the way back unto the path. Yan. No? Kaya dyan, sabi sa kawikaan, ang tao nakikinig sa pagtutuwid sa kanyang pag-uugali ay mapapabuti at hahaba ang buhay. Hallelujah! No? Kapag nagpapatuwid ka, nagpapakorek ka, hallelujah! Ngunit ang tao hindi nakikinig ay maliligaw ng landas. Hallelujah! Maliligaw ka rin ng landas kung ikaw ay ayaw magpakorek. Amen. Totoo po yan. Sa bahay lang eh. Sabi sa anak, huwag ka namang umuwi ng gabi na. Kababa yung tao mo. Amen. Di nakinig. Tinutuwid siya ng magulang niya, hindi nakinig. Isang araw, gabing-gabi,
na-rape siya. Di ba? Kapag matigas ang ulo mo, maliligaw ka talaga ng landas. Amen? Hallelujah. So sabi, maliligaw ng landas. Kaya mga kapatid, magpatuwid tayo. Amen? Ngunit ang hindi nakikinig ay maliligaw ng landas. Kaya pag nililibok ng mga tao ito, mainit ang ulo. No? Nagre-rebelde. Amen. Kaya para hindi maligaw, ang kapatiran dapat ma-correct at magpa-correct naman. Amen. Para hindi maligaw. Balik tayo sa blind spot. Hindi tayo perfect. Gina-perfect pa lang tayo. Ewan mo? Ibig sabihin, pina-perfect, tinuturuan pa tayo. Kinukorek pa tayo. Okay, Ang tawag yan? Ulit ninyo. Under construction pa lang tayo. Amen. No? Kaya, kailangan natin ang salita ng Diyos, kailangan natin ang teaching, rebuking, correcting, ba't hindi ka nagtatapos? Meron pang isa. Training. Amen. Show you how to walk on the path. Paano ka lalakarin yung mga salita na natutunan mo sa Panginoon. Ano ang purpose ng training? Para maging bihasa ka. Di ba? Kapag bihasa ka na sa isang bagay, nag-training siguro yan. Di ba, mga kapatid? So, paano mag-behave ang isang Kristiyano? Di ba? Kailangan ng behavior sa pagiging Kristiyano. Kaya ang sabi dito, itetest ng mga spiritual leader, ng mentor. Amen. Di ba? Tinetest tayo ng mga yan. Amen. Ito ngayon, dahil na-train ka na, marunong ka na, kaya mo nang tumayo sa iyong sarili. Kapag train mo. Kapag nakapag-train ka na, kapatid. So, sa buhay, mga kapatid, naglilid lagi, no? Ang taong nagsanay. Amen. Kaya kailangan tayo ay ma-equip. Ano ibig sabihin ng equip? Amen. Kaya kailangan tayo na-train ng maayos. Kaya kapag tayo ay na-equip, hallelujah, sigurado, kahit saan ka pumunta kasi equip ka na. Di ba, sister, no? Pag-equip ka na, no? Yung marami ka nang natutunan, hindi ka nahihiyang humarap sa ibang tao kasi you are fully equipped. Lalo na kung ikaw equipped ng salita ng Diyos. Amen. No? Ang dami pa namang matututuhan doon sa salita ng Diyos. Na kapag meron kang kausap, kaya mong ibaba ang sarili mo. Alam mo, mataas ka sa Kanya, pero kaya mong ibaba ang sarili mo kapag equip ka ng salita ng Diyos. Amen ba? Amen. Hallelujah. So kanina, ang una natin is yung number 2 na tayo. Ayan. Depending. Kailangan pala yan ng isang Kristiyano. Depending weapon, mga kapatid. Ang alam natin sa Ephesians 6:17, hallelujah, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Kailangan, sinasabi sa atin, siya yung ating protector. Kaya tayo pinag-ihan. Hindi lamang offensive weapon ang Word of God, kundi defensive. Defensive weapon. Amen? Kaya sinasabi dyan, sa talatang yan, binanggit ni Apostle Paul na ang Word of God ay offensive weapon.
hindi lamang defensive weapon, at huwag din natin kakalimutan, mga kapatid, ang ating Panginoon, binigyan tayo ng pagsalan, no? Para dumipensa sa ating kaaway. Dapat na-transform ang ating mga kaisipan. Sa chapter 12 ng Romans, tinuro yan lahat, mga kapatid. No? Sabi nga doon sa 12:2, renew your mind. Amen. No? Tuloy-tuloy dapat ang transformation ng isang Kristiyano. May process po ito, hindi magic. May process po ang transformation. Amen. Dapat nababago tayo araw-araw, day by day. No? Natatanggal ang mga maling prinsipyo dahil tayo po ay wala na dito sa mundong ito. Kaya nga pinalalayo na tayo ng Panginoon. Stay away from those people, sabi niya. Kasi temporary na lang kayo dito. You belong to the kingdom of God. Kaya ang dapat, yung prinsipyo na nasa isip natin at puso natin, ay yung kingdom of God. Pinapractice na natin kung paano tayo magiging matuwid sa harapan ng ating Panginoon. So ang kalaban, nagbabato talaga yan ng kasamaan sa atin, ng kasinungalingan. Pero kailangan maging matatag ang isang Kristiyano. Kaya sabi, kailangan natin magsaliksik ng salita ng Panginoon. Amen. Next slide. Perfecting na tayo, mga kapatid. Sunod doon sa defending, perfecting. Hallelujah. Now, anong nagagawa niyan, mga kapatid, ng Colossians 1:8? He is the one who we proclaim, admonishing and teaching everyone with all wisdom, so that we may present everyone fully matured in Christ. Hindi pala, mga kapatid, no? Sabi diyan, so that we may present everyone fully matured. Kaya kapag ikaw, matagal ka na sa pagiging Kristiyano, pero bonding ka pa rin. Amen. Mag-isip ka, bakit kaya hindi ako lumalago? Tagal mo na sa church. Amen. Merong problema, kapatid. Ano ang tawag? Ang tawag talaga dyan kay bonding, carnal Christians. Yan po ang tawag dyan. Pag matagal ka na, no, katampuhin ka pa rin, silosa pa rin, ingitera pa rin, nag-create ng division sa grupo, amen, no? Kapag hindi makayanan ng nagtatampo talaga, amen, no? Kaya maging tayo, maging malawak ang pangunawa. Sabi sa 29 sa Tagalog, at para matupad ito, nagpapakahirap ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Anong ibig sabihin niya? Sabi ni Pablo, ganyan, no? Kasi, minsan nahihirapan din siya, no? Na, itinatama niya yung iglesia, pero sumasablay siya. Amen. Sumasablay siya. Kaya sabi niya, kumukuha lang siya ng kapangyarihan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Praise God. Amen. Kaya nga siya rin ang nagsabi, di ba? Hindi na ako nabubuhay sa sarili ko, nabubuhay na lang ako sa presensya ng Panginoon Hesus Kristo. Amen. Di ba? Kaya, hindi madali ang trabaho ng spiritual leader. Kanya, hindi madali. Minsan, maraming nagagalit. Kapag marunong siyang mag-review at marunong mag-correct, hindi siya naiintindihan. Kaya, doon sa mga followers, mga member ng spiritual leader nyo, try to respect
O kaya nilagay na leader dyan. Palit kayo. Ito ang leader. At sa iyo mangyari, nare-review ka, tapos nagre-retaliate ka ng masamang salita. So, nasaan yung Holy Ghost nyo? Di ba? Kaya, makita natin kapag nag-aaway, yung pastor sa kapwa pastor, nakakaiyak. Eh, alam natin, Pentecostal tayo eh. Tama? Pero nag-aaway kayo. Hindi totoo, hindi Holy Ghost. Nag-aaway kayo. Amen? Naranasan nyo rin yan kapag hindi nyo pa nararanasan. Amen? Kaya kapag nagalit kay pastor, iniiwan ang local church. Iniiwan. Amen? Dapat, hindi tayo nang-iiwan ng pastor. Bakit? Ang tawag dyan, kapag ikaw ay talon ng talon, pwedeng ipaklong. Pero ang tunay na tawag dyan, butterfly Christian. Naglipad, dapo, ay! Sa mga nang preaching ni pastor, hindi pa sa iba. Butterfly Christian, di ba? Walang perfect church. Tandaan yun. Ngayon, sabihin sa akin, may perfect, pastor. Punta ako doon. O hindi na yung perfect kasi nagpunta ka doon. Amen? Kaya ang ibig sabihin dito, sa leadership, tingnan natin yung sarili natin. Tama ba ako mag-review? O tama ba ako nire-review? Tingnan natin para magkaroon tayo ng maayos na samahan. Amen ba? Amen. Accept our mistake and change your attitude. Amen. So, be a mature Christian. Amen? Parang butterfly Christian. Amen. Hallelujah. Now, lapit na tayo. Last minute eh. Listen natin. So, yung method of instruction is teaching, rebuking, correcting, and training. Kailangan yung apat na yan andyan sa biblical instruction. Amen. Kita nyo si Cain. Kailan niyo si Cain? Hindi, mamaya pa yung Cain. Si Cain, kilala nyo? Yun, kilala nyo. About Cain, tinanong siya ng God, nakita mo ba ang kapatid mo? Sabi niya, Panginoon. Sabi ni Cain, sumagot siya, Amen. Am I my brother's keeper? Yun ang tanong niya. Sasabihin lang niya, yes eh. Pero bakit ganun ang sagot niya? Rebelde. Sana hindi tayo ganun. Kasi tinatanong siya ng Diyos. Piloso ko yung sagot niya. Am I my brother's keeper? Hallelujah. Dapat na ang sagot ko, yes lang. Okay. Kaya mga kapatid, ang kailangan daw natin, love one another. Yes. Next slide. Sabi diyan, ay ito, ito. Yan. Meron daw application. Hallelujah. Tatlo, mga kapatid. Number 1, instruct one another. Ibig sabihin dyan, mga kapatid, responsibilidad ng lahat na may pananampalataya ang instruction ng bawat isa. Amen. Kaya dyan, sinasabi, one another. Ano ba sinasabi one another? Love one another. Amen. Pray one another. So, yan yung dapat natin ginagawa. Sabi sa Roman, I myself am convinced, my brother and sister, that you yourself are full of goodness, filled with knowledge and competent in instruct
one another. Di ba? Dapat isa lamang tayo. Amen. No? Hindi dinidivide natin ang ating mga sarili. Dapat daw, hindi ganun. Tama ba, mga kapatid? Hallelujah. So, paano practice yung one another, mga kapatid? Kapag hindi natin ginagawa ang instruction o yung method, parang katulad na rin tayo ni Cain. Na kung ano na lang isagot, amen, no? Hindi ganon. Kaya, tayo ang sumisira sa ating kapwa. At tayo ang nagpapabaksak sa ating kapwa. Bakit? Kasi yung wrong attitude. Mali. Dapat magkaroon tayo ng attitude, no? Katulad sa Roman 4. Dapat yung method na masunod, ayaw mo siyang mawalay sa Panginoon. Yun ang mga nasa puso dapat ng isang Kristiyano. Hindi. Huwag ka dito magsimba. Pangit ang ugali mo eh. Pangit, di ba? Sakit sa tainga. Ang sabi dito, mahalin mo ang iyong kapwa. Amen. Alam mo, kapag rooted ka ng salita ng Diyos, wide yung pag-iisip mo. Kaya nga sabi doon, inilipat pala yun eh, yung puno sa tabi ng sapa. Di ba continuous flowing water yun? Amen. At kaya pala rooted yun. Amen, no? Kaya nagdidiligan siya, matibay yung kanyang mga ugat. Amen. Kaya kapag rooted ka, ang tibay mo, matatag ka talaga. Amen. Matatag ka. Hallelujah. So, bakit ganon ang puso natin? Bakit sarili mo lang ang iniisip mo? Dapat iniisip mo rin ang paglago ng kapatid mo. Yun, mga iba, natuto lang ng konti. Hallelujah, taas na magsalita. Amen. Dapat ibahagi mo yung natutunan mo sa kapwa mo. Amen? Para, sabi nga ni Lord, kung ano ang ipinagkaloob ko sa iyo, ipagkaloob mo sa iba. Amen? Number 2, God's Word must be in your heart. Nandiyan ba? Nasa puso niyo ba ang salita ng Diyos? Amen? Paggamit mo lang, no? Ang depending kung yung salita ng Diyos ay nasa puso mo. Saan niyo mababasa? Psalm 119. Ayan. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Di ba? Kaya kung nandun daw yung Word of God, paano mo magkakasala? Di ba? Tignan mo. Dalawa pa nga eh. Alam mo, yung Diyos, 24/7 na nakatutok sa'yo. Paano magkakasala pa rin? Di ba? Tama ba, mga kapatid? Amen. Ano sabi sa proverb? Write them on the tablet of your heart. No? Kita mo? Doon talaga dapat nakalagay yung salita ng Diyos sa puso natin. Hindi lamang binabasa, amen? Kundi tumimo sa ating mga puso. Kaya pagkatapos ng aral, no? Salamat Lord sa mga itinuro mo sa amin at tumimo sa aming mga puso. Amen. Hallelujah. Yung ito kasi, pagpasok dito, labas dun eh. Kailangan pagpasok dito, diretso sa puso. Amen. At lalabas yan sa ibigay. Amen? Hallelujah. Katapos na po tayo. Pangatlo. Ayaw na. Tapos na. Nalalang pangatlo. Baka nabura. O, ito, sabihin ko na lang. Be intentional about your spiritual growth. Be
intentional about your spiritual growth. Ang spiritual growth ay hindi, hallelujah, automatic. Hindi yan automatic, no? Spiritual growth ay isang desisyon. Hindi yan dumating na lumago na ako. Amen. Hindi magic. Pinagdidesisyonan niya at magiging committed ka kapag nagdesisyon ka. Sino dito ang nagbabasa ng Bible araw-araw? Amen. Wala. Nagmimintis? Dapat pala, habitual yan. Habitual. Kaya routine. Amen. No? So, pero siguro, hindi nyo nalilimutan kumain ng pagkain pang-pisikal. Di ba? Hindi nyo nalilimutan na. 3 times a day. Mm. Pero, pagdating sa spiritual food, Mhm. nakakaligtaan natin. Praise God. Di ba? Spiritual man. Kasi hindi nakikita Pastor. Meron kang spiritual. Yung flesh, kita namin, nilitsyon Amen. So, dapat intentional. Pagbabasa ng Bible, para maging malago tayo. Kapag may free time, basa tayo ng Bible. Amen. Ang sabi dito, no? Hindi automatic Kaya sabi niya, pagkagising sa umaga, kaya ba yun? Bawat pagising mo, isang chapter. Isang chapter. Alright, chapter 1 ng 1, nandiyan. Isa. Pagdating sa tanghali, break time, isang chapter ulit. Chapter 2. Nandiyan. Pagdating sa gabi, matutulog ka na. Chapter 3. Pag hindi mo natapos yung, wag lang yung pagising sa umaga, Genesis 1:1. Pagdating sa tanghali, Genesis 1:2. Pagdating sa gabi, Genesis 1:2. Diba? Baka mauna ka pa Una pa si Jesus. doon sa Bible. Hindi mo matapos. First, chapter by chapter, mga kapatid, sa pamagitan ng routine natin, dyan tayo lalago. Parang kita. Di ba pag nakasa mo yung kita, palagi tumatalim. Ganun din tayo. Kapag tayo nasanay na, bakit na ng comics, yung hiwaga, tuwa tayong abangan si Tangil. Di ba? Grabe. Ay, nandun ka na, pag-lunis ang labas ko, nandun ka na sa tindahan, abangan mo na. Dapat ganun tayo sa Word of God. Manalabig tayo sa istorya niya. Amen? Amen. So mahalaga ang Word of God sa isang Kristiyano. Kasi yung social media, kapagod tayo. Tatlong oras, di mo naramdaman. Puro TikTok lang yun. Di ba? Hindi mo naramdaman. Kaya ang gawin natin, sayanayin natin ang mamuhay sa kaharian ng Diyos. Sabi sa Bible, hindi tayo tiga rito. Hindi na tayo tiga rito. We are the citizenship of the kingdom of God. Amen. Kaya yan ang ipamuhay natin. Be intentional to our spiritual growth. Be equipped. Read the Bible. Tayo na po tayo mga kapatid. Salamat po sa